Magsisimula na yung pagsupina by Monday. Sabi nga ni Senator Alan Cayetano, magtatawag siya ng talagang totoong testigo, totoong may kinalaman, hindi yung mga fabricated lang na kwento o yung mga bayad na testigo. Ito pa lang si Senator Alan Cayetano, ang Senate President, ay may bagong plano, okay? At may binuking siya na itong si Bangag. Actually, hindi naman talaga booking to dahil, obvious na obvious naman ito na tinatakot yung mga senador, okay? Ang Bangag administration, tinatakot yung mga senador na kakasuhan kapag hindi bumaliktad sa kanila. Pero kung ano man ang mangyari, sabi ko nga sa inyo, I don't think na babaliktad itong iba sa kanila. When it comes to impeachment ni Inday Sara, hindi nila ma-impeach si Inday Sara. Pero tignan natin kung gaano katapang itong miyembro ng Majority 13 kung sila ba ay magpapatakot kay Bangag Jr. Sila ba ay magpapatakot dahil nga kakasuhan sila? Sila ba ay magpapabayad ng maleta? We don't know. Pero ang magandang balita, dahil si Senator Marcoleta ay talagang aarangkada na dahil nga sa announcement ni Senate President Cayetano na magtalaga siya ng subcommittee na kung saan parang special committee para tutukan talaga itong sangkot sa flood control. Ulitin po natin, kaya nagkakagulo talaga ang bayan natin dahil kay Bangag Jr. Dahil nagtalaga tayo ng isang adik na presidente. Sinabi ni Senator Alan Cayetano, ito ang exact statement niya, in this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP ng mga komite. This is the first fully independent majority since 2022, meaning hindi siya nahawakan sa liig. So it's like saying na yung mga naging Senate President noong panahon ni Bangag ay talagang it's either na may impluwensya ni Bangag, hindi magsasalta yan kung wala namang siyang alam, o may mga maleta. So alam nyo na yan. Ngayong araw na ito, panibagong revelasyon na tinatakot nga itong ating mga senators. And let's pray, yun din yung panawagan ni Alan Cayetano, na ipagdasal daw na talagang itong 13 majority ay hindi na bumaliktad at maging solid sila. I hope talaga hindi mabaliktad ito dahil hindi talaga titigil. Sabi ko nga, kung kailangan pumatay itong mga hayop na to, papatay talaga ng tao ito eh. Diba? Kasi nakikita niyo naman. Dito, pakinggan muna natin yung statement ni Senator Alan Cayetano. Here we go. Patungkol ito sa subcommittee. Then we can balangkas-balangkas. After niya magsalita, balangkasin natin. About the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita. Yan ang gusto niya tutukan dapat. At kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. Okay. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. Yeah. So we finished a caucus over lunch. Okay. And we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed. Subcommittee. And Senator Marcoleta will issue the notices on Monday. Okay. Ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial, and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan yung Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. Okay, sige. Stop na muna tayo dyan. So, narinig ninyo
na gagawa o napag-usapan nila, magtatalaga sila ng subcommittee. Alam niyo maganda ito. At ito'y pamumunuan ni Senator Marcoleta. Yung subcommittee na ito ay tututok lang, okay? Like special team. Kumbaga itong subcommittee na pinamumunuan, na aarangkada na si Senator Marcoleta, ito yung tatargetin mo yung mga kawatang bangagista. Okay? Kasi merong isang malaking committee which is yung Blue Ribbon na pinamumunuan ni Pia Cayetano, and this time, thank you Senator Cayetano, at naisip mo yan na magkaroon ng ganitong klaseng special team, special action force, parang gano'n, di ba? Para targeted ang mga bangagista. Bangagista. Ngayon, para makafocus si Senator Marcoleta dito sa mga tunay na nasangkot, number one, yung ni-reveal ng mga diskaya. Diba? Nakinulong nila ngayon ang mga diskaya, yun ang diniin nila, pero ang pinuno ng sindikato na si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambaloslo, si Sandro Marcos, at lahat sila, Pangandaman, Bersamin, ay nakakalaya at nag-e-enjoy pa mga yawa. So dito, sa subcommittee nito, mga kababayan, maganda kasi nasimula ni Senator Marcoleta, madali na lang sa kanya kasi naging head siya ng Blue Ribbon Committee. It just so happened, kinodata nila si Escudero para nga mapagtakpan itong mga tunay na mastermind, okay? The godfather, the bangag, and the ugly mother of demons, okay? Na si Satanas, na talagang kumamal ng mali-malitang pera ng kaban ng bayan. So dito, dahil napamunuan na yan ni Senator Marcoleta, dito sa subcommittee na ito, yung mga listahan niya about mga contractors na binigay sa kanya before, yung mga lahat ng sangkot sa DPWH, although, yung Bonoan, I don't know kung totoo ba yan na talagang ibabagsak nila si Bonoan or maybe strategy lang kasi kasabwat din nila yan, di ba? Yung mga contractors katulad ng Pahati, na in-expose ko yan sa inyo, na in-expose din ni Senator Marcoleta at naputol na, hindi na natuloy dahil nga inagaw nila ang kinodata nila si Escudero. Kaya hindi na nagtuloy-tuloy yung Senate hearing, nagtuloy yung Senate hearing, Blue Ribbon Committee, pero hindi na napatawag yung katulad ni Pahati. I hope, Senator Marcoleta, ipatawag mo dyan, ipatawag mo lahat. So dito, ma-easy to kay Marcoleta kasi nga, alam niya na to eh. For sure, yung mga listahan nandiyan na sa kanya. Gagawin na lang ng mga staff niya. Ipapatawag na lang next week. And by Thursday, I hope walang matakot na bumaliktad, na hindi maagaw ang mayorya o ang Senate presidency. So meaning, dito sa subcommittee na ito, mga kababayan, magsisimula na yung pagsupina by Monday. Sabi nga ni Senator Alan Cayetano, magtatawag siya ng talagang totoong testigo, totoong may kinalaman, hindi yung mga fabricated lang na kwento o yung mga bayad na testigo. So dito sa subcommittee na ito, may kapangyarihan sila, I believe, right? Na ipasupina yung mga dokumento tungkol sa mga projects dyan sa DPWH na kinasasangkutan ni Bangag, di ba? At kinasasangkutan ni Raffy Tulfo. Okay? At sinasangkutan ni Joel Chua ng Maleta Kongresistas. So kaya pala sila natakot dahil may nag-expose din na si Raffy Tulfo, okay, ay mayroon ding nakulimbat. Okay? Meron din nag-request din siya ng project. Ganda pakinggan, ano? Project ang tawag. Parang tawag ni Saldico doon sa delivery nila o ng 18 Brave Marines na mag-deliver kayo ng basura, di ba? Parang ang baho tignan, di ba? Basura, akala mo maghahatid ng basura. Yung pala, basura o paldo-paldong pera, tangkas-takas na pera, malimaltang pera, sa Aguado, sa Malacanang at sa bahay ni Bangag. So good thing, Senator Marcoleta, we were praying for you na talagang dapat kayo ay maging healthy, kayo lahat, kumain kayo, matulog kayo, magpahinga kayo, yung brain nyo, i-relax ninyo para mas marami pa kayong maiisip na mga ideas, wisdom, para mapanagot itong mga hayop na to. Andiyan kayo to investigate, taong bayan, makikita namin. Although, dahil alam naman natin na hindi naman, pag nakita natin na dyan sa Senate, ay talagang
kitang-kita natin ang mga mali, ang mga demonyo, hindi naman nila sila pwedeng ikulong. So, irerekomenda pa rin yan sa ombudsman. The problem, hindi naman nila kakasuhan yan. Dahil magkakasabwat nga eh. Ombudsman, baka nga ang Sandigan Bayan kasabwat pa eh. And DILG, PNP, lahat sila magkakasabwat. But dito talaga sa ombudsman, dito tayo papasok, di ba? Na pag nakita itong mga hype na to, na kunyari during the hearing, makita natin talagang si Bangag, si Satanas, si Sandro Marcos, lahat ng involved, yung pinangalanan ng mga diskayan na mga kongresista, nawala na yon. Remember that? Sana mabuhay yon. At kapag nakita natin, sabi nga ni Alan Cayetano, inihikayat niya ang taong bayan na tumutok sa Senado para marinig natin, marinig natin ang ating mga tenga kung sino talaga ang salarin. So I'm so excited for Thursday hearing. And I hope talagang si Senator Marcolita, ipatawag niya lahat, alalahanin mo lahat. For sure, may listahan ka nito, Senator Marcolita, na dapat talaga panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan.